Po tayo sa pagbasa. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at inaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o manilap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulong ng Panginoon ng tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat nito. Ang tadyang na iyo'y ginawa niya isang babae at nilapit sa lalaki may takot sa iyo. Mapalad ang susunod sa tao may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao sa Panginoon may takot. Ang maalam na adik ay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya makukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayang tulad sa kanyang buhay. Mapalad ay sumusunod sa tao may takot siya. Sa tahanan, ang asawa ay parang ugasan na mabuhay. Bagong tanim na ulibo sa mga dulang ang anak niya. Ang sinuman, ang Panginoon ay upang susundin, buhay niya ay ulan at laging pagpaparami. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa pag-usan na iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka sa Panginoon si Kristo. Pagsubo mo ang lahat. 50 golden years. Kaya Nanay Joshua, Nanay Vina, at Tatay Joshua. 50. Anong please ang is this the kahit mabuti naman, maraming mga team song ng mga dinasal na talagang nagpapahayag ng kanilang panghabang buhay na pagmamahalan. Tangi kong pag-ibig, always, forevermore, pagpapakita, sumasalamin ng pagmamahalan, panghabang buhay. Hindi madali ang 50 years. Kapatid natin na maraming pinagdaanan na sina Tatay Joshua at Nanay Rodrina. At pagkiti natin na silang dalawa hindi naman perfecto. May kanya-kanya silang kahinaan, may kanya-kanya kakulangan. Ngunit sa kabila nito, pinagdaanan, dahil batang-bata pa po ako. At sa tingin ko, mas maganda po kung papakinggan natin ang sekreto ng dalawang ito kung bakit sila po ito nagtagal. Naghalos 50 years. Ano po ng 50 years? Pwede po ang may magbahagi po sa inyo. Pagkakita po sa ngayon, papapakinggan po
Mamaya na, gusto pa kami sila. Ang masasabi natin, sikreto ninyo, na sa gayon, ang pagsasama ninyo'y tumanggal ng ganito. Sino ang gusto magsalita? Si Tatay Joshua. Palakpakan natin si Tatay. Magandang umaga sa inyo lahat. Gusto ko lang bahagi. Ang ibang pong taong pagkasama nito, hindi magkakaroon ng katuparan ganito. Kung wala yung... Oh, serious? Oh my God. Pero ito, hindi magkakaroon ng kaganapan kung sa akin asawa. Dahil siguro, alam naman, lalo ng aking mahal na ate, hindi ko lang ipagpalit. Pero, dahil sa pagmamahal niya sa akin, uli nagpalit ang tiwala niya sa akin. At yun na siguro ang pinaka magandang nangyari sa buhay namin. Na kung walang isang nagpapasay siya, ay hindi magtatagal ang isang pagdasal. Yun lang yung mga sa akin. Maraming salamat. Yan naman ba talaga yung pag-asawa nandoon na patuloy, araw-araw, laging pinapanibago. At syempre, yung pagmamahala ng mag-asawa ay dapat sumasalamin sa pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Kung paano magmahal ng Diyos, ganun din dapat magmahala ng mga mag-asawa. At paano ba magmahal si Jesus? Lagi siyang nagpapatawa. Lagi siyang umuunawa. Pag tayo nagkamali, handa ang Diyos upang yakapin tayo. At yun, isang nakita natin sa pagbabahagi ni Tatay Joshua. Yung kahalagahan ng pagpapatawad, pagtanggap ng pag-isip-isama. Okay, syempre, it's time for Nanay Rufina naman to share. Simple lang naman, na mag-share si Nanay about her secret. Bakit nagagaling ng ganoong 50 years ng kanilang pagsasama bilang may kasama. Palakpakan natin. Hey! Salamat ka! I love you na lang. I love you na. Lalo na kanin ko lagi. Mga marami po kami pinagdaan ng pero lahat na yung tinis ko. Sila po ang saksi. Kaya po maraming salamat. Tapos kami na ito taon na hindi kami naghiwalay. Salamat po. Siyempre, dahil sa ating nanay, nandoon yung kanyang pagkapit. Kaya naman talaga, kapag ang isang tao ay nagsama sa pamamagitan ng grasya na ibinibigay ng Diyos, lalong tumitibay, lalong tumatatag, tumakapit sa isa't isa. Ito po yung nating kalilimutan, na ngayon po, nagdiriwang po ng 50 years, wedding anniversary po, ang mag-asawang Joshua at Rufina. Nakita natin ang Diyos na siyang nagpaplos sa kanila. Ang Diyos na siyang patuloy na gagawin sa kanila. At ngayon po, Tatay Joshua at Tatay Rufina, narito, kasama po ninyo ang iyong mga kamag-anak, ang iyong pamilya, ang iyong mga apo, na patuloy na magmamahal sa inyo. At maghihintay
para po sa susunod pang mga taon. 75 years. 80 years. Or even 100 years. Pagsasama po ninyo. Umasa po kayo na patuloy namin na ipagdarasal na maging matatag. At tunay nga ang inyong pagsasama ay maging inspirasyon ng bawat isa. Na patuloy na panghawakan ang kahalagahan ng pagmamahalan, ang kahalagahan ng pagtitiwala, ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagpapasensya sa isa't isa. Mga kapatid, sa masayang araw na ito na kung saan natin pinabalita ang anibersaryo ng kasal nila Joshua at Rufina, naway patuloy nating mapasalamatan ng Diyos. Ang Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng biyaya ng pagmamahal. Ang Diyos na siyang gumawa ng paraan na bagamat tayo'y makasalanan hindi karapat-dapat, tayo patuloy niyang tinatanggap. Nawa po, mga kapatid, patuloy natin maging halimbawa ng kanilang naging pagsasama. Pulutan natin ng aral, ng inspirasyon ang kanilang ginawa. At tayo'y patuloy. Mga kapatid na Joshua at Rufina, narito kayo bilang pagtanaw ng utang na loob sa Panginoong Diyos na sa inyo'y nagtataguyod, sa inyong pamumuhay bilang pinagbuklod, sa kanyang pag-ibig, malasakit at pagpupok, sa kanyang pagpapala at palagiang pagtuwang. Ipinagkatiwala niya sa inyo ang pananagutang mabuhay lagi sa pagkakaisa, sa pagdadamayan, sa hirap at pusa, sa ginhawat kalusugan ay magsamahan, maging tapat sa pag-ibig magpakilanman. Sa inyong paglingon sa pinanggalingan, kaisa ninyo sa pagdalangin, ang ating Kristiyanong sambayanan, na ang hiling ay pagpapala ng buong may kapal, upang kayo'y makarating sa paroroonan. Minamahal po Joshua at Rufina sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Pagdaupin ninyo ang inyong mga palad, holding hands, yan. At sariwain ninyo ang mitniing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Ngayon po, ating Joshua, ito kayo kay nanay. Tignan mo rin siya nanay sa kanyang mga mata. Ano? Harapan po kayo. Huwag po kayo sa aking titingin. Ngayon po, Tatay Joshua, uulitin niyo po kung sasabihin ko. Sige po kayo sa kanya. Tupingan sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Sinasariwa ko ang aking pasya nung tinitipan kitang maging aking may bahay sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at kita